Ano nga ba ang murder? Murder, ito ay pagpatay sa isang tao without justification. Nakukumit ang crime ng murder kapag ang isang tao ay galit at kadalasang nadadala lang ng kanyang emosyon kapag nakakainom o lango sa ipinagbabawal na gamot. Nakasaad din sa Article 246 na ang crime ng murder ay may kaukulang hatol na reklusyon o reklusyon perpetua at pwede kang makulong ng 20 years and 1 day o hanggang 20 years. Ika-2 ng Enero, Lunes, taong kalusulukuyan, alas 2 ng tanghali sa isang maliit at tahimik na baryo ng Barangay Silangan, Tabuk, Nueva Ecija, may naganap na isang malagim na krimen na kung saan isang binatilyo ang naging biktima at ang nakas lang. Si Renato de la Rosa alias Toto, 28 taong gulang, ay nagpunta sa bahay ni Nelly Aglipay alias Lagul upang manghiram ng 8,000 piso upang ipangtubos sa kanyang nakasangla sa sasakyan. Ngunit sa di siya nakahiram dito ng pera, baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Nang si Toto ay bumili ng alak para mag-inom, bagamat siya ay lasing na, nakita niya si Nelly alias Lagul na nagwawali sa kanyang tarangkahan at agad niya itong pinuntahan at pinindayan ng saksak. Kahit ang pangyari ay nakita mismo ng witness ay tago natin sa pangalang Kiko. Agad niya itong nireport sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Agad naman tumungo ang mga pulisya sa nasabing krimen para mag-imbestiga. Si Dagul ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang sariling bakuran habang siya ay naglilinis ng kanyang tarangkahan. Agad namang minarkahan at kinuha ng mga investigator yung mga possible evidence na pwedeng makita at pwedeng magamit para mabilis ma-solve ang case na yun. Dahil sa ginawang pag-iimbestiga ng mga criminal investigator, natuklasan nila na si Renato de la Rosa alias Toto ay ang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Dagul. Siya ay nahatulan ng kasong murder. Siya ay naaresto at nakulong sa Nueva Ecija Provincial Jail. Paano nga ba sinasagawa ng mga crime investigator ang pag-collect ng evidence sa isang crime scene? The crime scene and marking of evidence. So yung first responder natin is kailangan i-secure o lagyan ng cordon yung nangyaring crime o yung crime scene para hindi magalaw o hindi mabago lahat ng mga evidence na nakapaloob doon sa crime scene. And marking of evidence. So importante din dito yung paglalagay ng mark sa mga nakita nating evidence. Photographing the crime scene. So pinaka-importante dito sa lahat is pag-photograph ng crime scene. So makikita din dito yung lahat ng evidence na naiwan sa crime scene sa pamamagitan ng pag-photograph. Next is collecting of evidence. So after natin malagyan ng mark at ma-photograph yung crime scene and evidence, so dito naman tayo sa may collecting of evidence. So pinaka-importante dito is yung magko-collect na evidence is may suot na gloves. Depende sa i-collect niyang evidence. Kung ito ay kutsilyo o yung barel, pwede siyang gumamit ng gloves. Kung buhok naman, pwede siyang gumamit ng tweezers or forceps. At ilagay sa sealed envelopes. Next is recording and compilation of evidence. So after natin malagyan ng mark, ma-photograph and ma-collect, dito naman i-record na natin para
makompile na sa forensic laboratory yung na-collect nating evidence. At doon na nagtatapos ang aming forensic infomercial report sa murder case.